At kaugnay pa rin po ng Bagyong Glenda, tuloy-tuloy na ang paglilinis ng mga binahang bahay sa Sorsogon. Pero nananatili pa rin pong walang kuryente sa lugar. May live report si Steve Dailisan. Steve? Connie, day 3 na nga tayo matapos manalasa itong si Bagyong Glenda sa probinsya ng Kabikulan. Dito sa ating kinaroroonan sa Sorsogon City ay talagang napakabagal nung ginagawa nila na paglilinis at yung pagbangon ika nga dahil nakukulangan din yung ilan sa mga residente dun sa tulong mula sa lokal na pamahalaan. Pakita natin, Connie, yung isinagawang aerial survey kahapon kung saan bakas yung talagang pinsalang idinulot nitong si Bagyong Glenda. Napakaraming mga bahay dito yung wala ng bubungan, yung iba sa mga light materials talagang completely nawala yung kanilang mga tahanan. Yung iba na mga konkreto naman, kung hindi gumuho yung lupa sa likuran ng kanilang mga bahay, umagos naman yung tubig na may kasamang putik dahilan para talagang mahirapan sila sa paglilinis ng kanilang mga bahay. Yung ilan sa mga nakausap natin, Connie, ng mga residente, gustuhin man daw nila na agaran na maitayo yung kanilang mga bahay. Wala naman daw silang mga kagamitan tulad ng bubong, wala nga raw silang matutulugan. Kaya yung ilan sa kanila ginamit na lamang yung mismong trapal na nagliparan, yung mga mula sa billboard, yun yung nagsisilbi nilang silungan sa ngayon. Yung ilan naman dun sa mga residente rito ay nakikicharge na lamang ng kanilang mga cellphone sa mga establishmento na merong mga generator. Nagkakaubusan na rin kasi ng mabibiling generator dito at yung mismong mga yung gasolina o yung crudo na gagamitin naman ay pahirapan din, lalo yung ilan sa mga gasolinahan bagamat may supply ay hindi rin sila makapagbalik operasyon, lalo napinsala rin yung kanilang mga masina para magawa yan. Kahapon ay naideklara ng state of calamity o nagdeklara ng state of calamity itong probinsya ng Sorsogon at patuloy pa rin daw yung kanilang ginagawang assessment sa naging pinsala. Dalawa yung kumpirmadong patay, dalawa yung kinukumpirma pa, so bali 4. At hindi pa nila masabi hanggang sa ngayon kung ilan yung bilang ng mga nasugatan. Mangyari, Connie, malaking problema yung komunikasyon ni isang network yung gumagana dito at minsan papatay-patay pa. So manually ay pinupuntahan yung bawat bayan dito sa probinsya ng Sorsogon para mag-verify kung gaano kalaki yung naging pinsala. Yan muna, latest mula pa rin dito sa Sorsogon City. Balik sa iyo, Connie. Steve? Oo. Steve, tanong ko lang kasi Yes, go ahead. bukas papasok na naman ang isa na namang bagyo at ang unang tatahakin mukhang ito na naman sa Visayas na naman. Paano pinaghahandaan muli noon gayong hindi pa nakakabangon nga itong probinsya ng Sorsogon? Kaya nga takot yung marami dun sa mga residente na nakakausap natin, lalo nakakabalita lamang sila pag nakakapunta sila dito sa atin para manood ng balita. Kaya marami sa kanila hindi alam kung paano ang gagawin, lalo clearly mukhang meron din silang problema sa liderato dito sa kanilang probinsya. Kaya yung pagde-disseminate ng information dun sa mga residente rito, although nagawa naman daw nung previously, nung nakaraang bagyo, kaso lang sa ngayon, sa sitwasyon nila sa ngayon, ang ipinapanalangin nila, sana lumihis at wag nang maglandfall para naman kahit papaano ay magkaroon sila ng pagkakataon na maitayo ulit yung kanilang mga nasirang bahay. Connie. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan.